Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ka-TH dyan, mula dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, dyan sa Zamboanga, at dyan sa labas po ng bansa, sa Mexico. Viva Mexico! Muchas gracias, amigo. Ito po ay ating pong tunghayan po, ang isa pong aksidente pong nakarecover po ng volume of gold bars po sa loob po ng kuweba inside the cave ng Philippines po. Ito po ay talaga pong mayroon pong booby trap pag mga ganyang malakihan na pong item po mga ka-TH. So lalo na po itong nakita po na isang bunker, isang big deposit po mismo sa loob ng kuweba. Ayan. Nakikita nyo po yung pag-detonate po ng bomba po ay ito po ay maingat po na dine-detonate po ng isang treasure hunter na Pilipino. Ang isang bomb trap, booby trap na nakalagay po sa mga gold bar po dyan sa ibaba po. So isa-isa niya po ito kinakat po yung wirings po ng bomba, mga ka-TH. So ito po, asahan nyo po mga ka-TH, treasure hunter, kapag ganito po kalaki o volume na po o big deposit o big bunker deposit na item po, asahan nyo po yung booby trap, yung bomb trap mo, ka-TH. So ayan po, nakikita nyo po sa actual video po ito sa loob ng kuweba po ng Pilipinas po. So ito po ay kanyang dinidetonate o kanya pong dahan-dahan po dinisconnect po yung mga wirings po ng bomba po na ngayon ay nasa mismo pong ibabaw po ng gold bar po, mga ka-TH. Ayan na po at napakalinaw po at ito po actual po ito na aksidente po na nakita po sa loob ng kuweba ang itong volume of gold bars ng Yamashita treasure po, mga ka-TH. Yan po ay isa pong Pilipinong treasure hunter po yan. Ay dyan po ito nakuha sa bandang Mindanao, mga ka-TH. Ito, tingnan nyo po, ito ay actual po, actual na video po na ito po mismo ay sa ibabaw po ng mga gold bar na ito'y patong-patong po at ito po ay halos talagang tinatabunan na po ng mga putik po dahil nga siguro sa katagalan ay ganyan na po yung itsura po ng mga gold bar. So yan ay maingat itong dinidisconnect o dinidetonate po yung mga wirings po ng bomba o booby trap na nandyan po mismo sa gold bar po, mga ka-TH. Yan po ay talaga pong isang legit po itong volume ng gold bars po na nakita po ngayon sa loob ng kuweba, mga ka-TH. So marami pa talaga, mga ka-TH, na mga gold bar o mga Yamashita gold bar po na hindi po naibaon, na nakabaon sa lupa kasi nga siguro nung kasagsagan na po nung dumating yung mga Amerikano ay kung saan-saan na lang po nila tinatago o dinadala po yung mga gold bars. So ito yung pinaka mabilis po na pwede na pagtaguan yung mga cave, yung mga kuweba po sa Pilipinas po. Ayan po ay dahan-dahan na pong inaalis po yung mga nakadikit po ng mga putik sa tagal na pong panahon. Yan po ay napasukan na po ng mga putik o mga latak po na sa loob po ng kuweba. Ayan, tumambad na po. Tumambad na po ang gold bar po. Nakikita nyo naman po isang patong-patong po na gold bar na ito po ay na sumpungan at natagpuan aksidente ng isang Philippine treasure hunter sa Pilipinas, mga ka-TH. So ito po, ka-TH, isang actual na video na talaga pong ito'y rare, isang tunay po na
volume po of gold bars na nakita po at nasumpungan nila sa loob ng kuweba, mga katiits. So ito po ay somewhere in Mindanao, mga katiits. Ayan po, ating patuloy na susubaybayan, panoorin po na isa-isa niya po linilinis po yung gold bar po na sa ibabaw po. At ito yung maingat na dahan-dahan po na linilinis po, mga katiits. Kasi nga, sa mga ganitong klaseng volume po gold bars po, mga katiits, may mga booby trap, may mga bomb trap talaga yan. So mga katiits, kapag makatagpo kayo at makasumpong pa kayo ng ganitong kadaming gold bar, asahan niyo po may bomb trap yan, may booby trap, at may mga danger trap talaga yan, mga katiits. So ganun siya kaingat po yung isang katiits po natin, isang treasure hunter na nakita nyo naman po na dinidetonate at pinuputol po yung wirings po ng bomba na nasa loob po ng kuweba, kung saan po nandyan po nakakabit sa bultong-bulto na gold bar po dyan sa loob ng isang kuweba. So napakarami po talaga po ng mga gold bars po kung saan-saan na lang po talaga ito ay tinatago. So ito po ay kaya pala ngayon na lamang po kadami na nagnanais na ngayon po ay nag-cave hunt o mga treasure hunter po natin. Nasa kuweba po ngayon ay nagsisearch po, nag-treasure dahil nga po nga ang mga gold bar para noon, nung kasagsagan ng gira na, nung dumating yung mga Amerikano, ay doon na po nila tinatago sa kuweba, mga katiits. Nakikita niyo naman, mga katiits, ganun ka daming gold bar po na ito'y nasa loob ng kuweba, mga katiits. So hindi magkanong halaga niya ay million, baka billion halaga na po yan, mga katiits. So isa pong actual video po ito na ito'y makikita nyo ngayon ng isang Philippine treasure hunter na ngayon po ay ito'y natagpuan po mismo sa kuweba po somewhere in Mindanao area, mga katiits. Ayan po, mga katiits, ay gumamit na po ng gas mask. Ganun po ang talagang kailangan po mayroon tayong sa safety measure para po in case po na mayroon pang mga gas o poison po na pwedeng sumingaw at pwedeng makalason po sa ating mga treasure o mga nagti-treasure hunter po sa mga ganitong malakihang volume po ng gold bar po, mga katiits. So hindi po kayo hindi ngayon nakapagtataka po na maraming treasure hunters po ngayon na hindi lang Pilipinong treasure hunter, magiging sa labas po ng mga treasure hunter personnel na ngayon po ay masigasig na pumapasok po ngayon sa mga kuweba po ng Pilipinas po, mga katiits. Dahil nga po, mga katiits, yung mga ilang volume lang ng mga gold bars noon ay masita na properly na naibaon po ng tama nung wala pa po yung mga Hapon, mga katiits. So, siguro nung dumating po yung mga Hapon, ay ito na po, kanya-kanya na pong tago na madali po nilang maitago, at yung kuweba, yung cave, ang pinakasipis na tinataguan po nila, at ito'y hindi na kailangan nila ibaon sa lupa, mga katiits. So ito po yung po, mga katiits, pansinin niyo po, ito po ay napaka-legit, ito po ay napaka-rare at tunay po itong gold bar na ngayon ay natagpuan po ng isa po nating ka-treasure hunter, isang Pilipinong treasure hunter po, na ngayon po ay napapansin nyo po na dinidetonate nga po niya yung bomb booby trap po na nakakabit po sa gold bar. Papansin nyo po yung mga gold bar po ay napabalutan po ng mga putik po. Siguro po sa tagal po ng panahon ay talagang minsan siguro na pasukan ng tubig yan, at yan ay ganyan po ang itsura. Nung kanilang nilinis, tumambad po yung rare na gold bar na ito'y hindi natin malaman kung gaano karami, kung ilang piraso po itong gold bar po
na nasumpungan po ng Philippine Treasure Hunter sa Pilipinas. So, isa po itong kuweba, mga ka-TH. Para sa yung kalaman, isa pong kuweba, isang cave, ito sa banda po sa Mindanao. Ito ay natagpuan po ng ating Philippine Treasure Hunter. Ito po ay, napansin niyo po, talaga po nung lininis po. Nung nilinis po at ito'y dahan-dahan at maingat na nililinis po ang bawat isa para makita kung ito'y talagang gulbar nga ito mga ka-TH, kung anong klaseng gulbar. So tumambad po ngayon yung kapag ito'y kanya ng lininis at iyan ay nakikita niyo po na isang rare na gold bar po. Ito po yung natagpuan ngayon po ng ating isang treasure hunter po, isang Philippine treasure hunter somewhere dyan in Mindanao mga ka-TH. Kuweba po, cave, kuweba po ito na ito'y natatagpuan po sa Mindanao. So mga ka-TH, yung mga gusto pong mag-treasure po, pwede nyo pong suyurin po yung mga cave po mga ka-TH. Bagaman mga ka-TH, mga ka-treasure hunter, napapansin po natin na hindi lang po mga Philippine treasure hunter, marami pong mga tag-ibang bansa, mga foreign treasure hunter ngayon ay nagkakumahog at yan ngayon ay pumapasok na pinupuntirya ang mga kuweba po ngayon sa Pilipinas mga ka-TH. O ganito po mga ka-TH, yung kunting ingat kasi nga pag mga ganitong big deposit, big bunker deposit ng mga ka-TH, may booby trap yan mga ka-TH. So, tingnan niyo po at hindi basta-basta kunin po at ito po ay may booby trap, may danger trap talaga po pag ganito na kalaki ang bultuhan na po ng gold bar po na inyong matatagpuan. So, dapat po ay kumpleto po kayo sa gamit, gloves at gas mask, kasi pwede pong mayroong pwedeng sumingaw dyan na pwedeng makalason at ito pwedeng may pumutok o pwedeng sumabog. Ganyan po mga ka-TH. So hindi, napapansin niyo po mga ka-TH, yung nakasumpong po ay may dala-dala silang gas mask. So posible po ay pwede na po nilang umpisan kasi nga nung ito i-detonate o kinat na po yung wire po ng bomb trap, ay nakita po nila na safety na po. So ang next move po nila ngayon ay paano nila umpisahan na pagkuha po ng gold bar mga ka-TH, na pwedeng mayroon kasing sinasabi nilang pwedeng mayroon parang danger niyan na pwedeng may sumingaw na pwedeng makalason sa ating mga treasure hunter. So ganun po kadelikado po kapag ganito po kalaki na mga big bunker deposit na mga gold bar po mga ka-TH. So ito po mga ka-TH ay isang pinag-uusapan po ngayon. Kailan lang po na mayroon na disgrasya po ng mga Philippine treasure hunter po natin dyan sa Bukidnon. I think Bukidnon, ito yung napabalita pa mga TH na yung iba dyan ay nalason. Siguro po ito po ay hindi ito natin malaman kung ito'y mayroon silang nakitang gold bar doon sa loob at ito'y basta-basta na lang nila kinuha at wala silang safety measure po para ito'y makuha po nila ng ligtas at wala pong pwedeng sumabog, pwedeng may sumingaw na pwede silang malason mga katis. Ngayon po ay napabalita mayroong nalason, mayroong namatay, posible po baka po may items nga po siguro natatagpuan po yung mga batang treasure hunter po dyan po sa Bukidnon po mga ka-TH. O kapag mga ka-TH, ito po ay talagang ito yung natatagpuan po ngayon sa somewhere in Mindanao po ng ating local treasure hunter po na Pilipino. So hindi lamang po na ito'y properly na nakabaon po yung mga big deposit bunker po ng mga Yamesta gold bar po. At ito po ay nung kasagsagan na siguro po ng gira, nung ito'y dumating na po ang mga Amerikano at nagpupulasan na at kanya-kanya na pong tago po ng mga ganito pong gold bar po. So ang essay na tinataguan po nila ay yung mga kuweba po
sa Pilipinas. Kaya po, maraming treasure hunter po ngayon na ang pinuntirya po ay mga cave at mga kuweba po sa ating bansa. At ito po nga ay marami na po. Hindi lang po ito nga isa pong pagkakataon na may na-retrieve po na isang volume po ng gold bar na nakita po dyan sa Mindanao ng isang ka-treasure hunter po nating Pilipino. Thank you so much for watching. God bless us always.